Gamit ang sofang ito, lilibutin namin ang buong Bantayan Island. Ang Bantayan Island ay isang isla na sakop ng Cebu. Ito ay mayaman sa magagandang tourist spot, gamang dagat at rock formation. Ang poproblemahin muna natin ay kung paano tayo aabot sa mga lugar na to. Yes! Natatawa yung mga tao! Natatay ako! Kaka-start pa lang namin at nakukonfuse yung mga nakakita. Walang pinta! What? Hey guys, may nagsabi sa amin na ayos na to. Siyempre naman, mga gago kami kay. Gago! Mga gago kami. Alam kong masarap sumakay sa magagarang sasakyan, pero iba rin ang feeling pag nakasakay ka sa sofang tumatakbo. Ilang kilometro pa lang ang aming natakbo, pero may napansin na kaming kakaibang tunog sa aming sofa. At maliban dyan, malapit na ring umulan at baka mabasa ang mga dala naming batteries. Papalapit na kami sa exciting part, ang ulan! Okay, ayun! So yan na guys, umuulan na. Eto na, exciting part. Galing sa ARC, nandito na kami ngayon sa lungsod ng Madridejos. At syempre, pag ganitong challenge, hindi mawawala yung mga nagpapaselfie. Habang palayo ng palayo ang biyahe, kapansin-pansin na mas bumabagal ang aming takbo. Hindi pa kami nakarating sa isang municipality pero parang nalulubat na yung sofa namin. I-check muna namin kasi medyo bumabagal yung takbo. Sa totoo lang, wala kaming ideya kung anong nangyari at hindi rin namin ito na-test sa long drive. Pero may isang paraan na kaming naisip para mas maging matulin ang aming biyahe. Kailangan naming magbawas, kukunin muna namin yung mga sounds. Mga nasa 1 kilo rin to mahigit or 2. Tapos may 2 box. So 4 na kilo. Malaking bawas na rin yun. O yan guys, mabilis na yung takbo. Kinakabahan na ako dito. Parang yung sofa namin, chumichin's gear na. Automatic naman to. Subat siguro to. Nandito na kami ngayon sa Malbago. Oop! Oh! Pinatikim lang kami ng ilang minutong matuling takbo at ngayon bumalik na naman sa ganito. Kaya pala mabagal. Kasi 2 kami. Ayun, tinanggal ako. Nibit master. Lubat. Bay, lubat bay. Dito namin na-realize na lobat pala ang aming battery. Eto, nagpalit kami ng baterya kasi di na umaandar. Sana gumana kasi pag hindi gumana, gagana yung paa ko para tumulak. Bye! Nakapagpalit na kami ng baterya at ilang metro na rin ang inabot pero At ganun pa rin ang one. tamang-tama na hinto kami sa isang shop. Dito na kami nakicharge at nag-antay sa aming kasamahan na bumili ng battery. Tapos na kaming makicharge, pinahiram pa kami ng battery. Thank you, boss. Salamat Lord, hindi na ako magtutulak. Patawa-tawa na lang kami pero sa totoo lang, alam ko at ramdam ko na hindi matatapos ang challenge na to. Dahil ito ay pang-4 na battery na at hindi pa kami nakakalahati. Tapusin ang video na ito dahil ipapakita ko sa inyo ang totoong pakay namin dito. Uminto na naman. Hindi namin alam anong problema nito. Bagong baterya. Eto, tumatakbo na naman. Chop. Nakapagpalit na kami ng isang battery, nakapagpa-charge na rin kami, pero ilang metro lang, ganun pa rin. Pero dahil unstoppable tayo, walang rason para tumigil. Kahit na paulit-ulit na lang itong nasisira. Lugi guys. Nahuli na namin kung bakit humihinto-hinto siya. Ngayon. Sa puntong ito, naging ganado kami at nanumbalik ang aming lakas. Dahil parang nakita na namin ang rason kung bakit ito nagpahinto-hinto. Idol. Pwede magpa-check up sa checkpoint. So guys, di talaga kinaya. Welcome to Bantayan Island! Tan, subukan mo, masarap.
Eto na po yung nakikita natin sa KMGS. Ito talaga ang aming sadya. Ang personal na mabisita, ang nakakamaghang buhay na clamshell sa ilalim ng kuweba. Makikita natin dito ang isang malaking clamshell. Sabi ni tatay na nakahukay, eto raw ay nagpuproduce ng mga perlas. At sa mismong lugar, mayroong putik na legit pampaganda raw ng balat. Kaya kuskus ng kuskus ang lahat. Sabi nila, ito raw ay nagpapaganda ng beauty. Ikaw ang pinakaunang nakatapak sa tayo ng kalabaw. At para makarating dito, kailangan mong sumakay ng bangka. Mga nasa 2 hanggang 3 oras ang biyahe. So nandito na tayo ngayon sa Kinatarkan Island. Dito rin matatagpuan ang Laaw Lagoon, kung saan pwedeng lumangoy, sabay kain ng mga preskong lato. Dito mai-enjoy mo talaga ang kalikasan, tahimik at nakaka-refresh. Dahil ang islang ito ay malayo sa mataong lugar. Ngayon ay magsusurvive kami sa Laguna. Galing dito sa Kinatarkan, syempre hindi natin papalampasin ang Virgin Island. Dito sa Virgin Island, masasarap ang pagkain. Siguraduhin mo lang na sa mga masasarap na ito ay hindi ka allergic. At malapit lang dito, pwede kang mag-free dive at mag-harvest ng mga sea urchin o kilala sa Bisaya sa tawag na tuyong. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng taga-Bantayan Island sa kanilang mainit na pagtanggap sa amin. So nandito tayo ngayon sa Santera Beach at dito makikita natin ang maraming cactus. At kasama ang ating expert, susubukan niya kung anong lasa nito. May marami pang magagandang pasyalan sa Bantayan Island, katulad ng Kota Park, ang famous na The Ruins, Paradise Beach, Camp Sawi, Lalius Cave, at marami pang iba. Yun nga lang, kinulang tayo sa oras.